Ay, ita-type pa. Listening pala. Si Mama Fepot po. Mama Fepot, meron po kayong prayer request and praise report po. Prayer request, protection natin lahat, tsaka yung kagalingan ni Caleb sa mga races niya. Yun po, para kay Caleb. Thank you. Okay po, sige. Type ko lang po. Ay, ayun na pala. Ay, PJ, nasulat na po yung kikele po or hindi pa Nasulat po? na yung kay Caleb. Sorry nawala ako kasi na-kick out ako eh. Sige po. Hindi ko maintindihan bakit. No? So anyway, nasulat ko na yung kay Caleb. Yeah. Okay po, thank you po, Sige, PJ. diretso lang. Go ahead, Alison. Sige, ikaw na ang mag-ano. Okay po. Ako naman po, praise report and, ay, Adventus po muna. Ay, hello po, Lola Fe. Okay, so sabi po nila Tita May and Tito Vince, good evening po, praise report. Thank God sa protection, provision, and kalakasan sa araw-araw. Prayer request, complete healing for May sa kanyang ubo and sore throat. Thank you po and God bless. Okay po. Hello po, Lola Fe. May praise report po ba kayo and prayer request, Lola Fe? Yung prayer request ko, yung talagang protection, na hindi kami magkasakit dito. Praise Yes the po. Lord. Oo, at saka lumipas yung earthquake na malakas. We thank God and request ko na talagang matulungan sila ng Diyos sa kanilang mga kahirapan, yung mga nawawalan ng buhay, at saka yung mga families na iiwan, that God will sustain them and bless them with the help of donors. At saka continuous prayer for our church, family, church family, at saka mga workers, lahat-lahat, members. Yun ang request ko. And also for Dave, yung paglipat nila dito. Opo. I praise the Lord dahil sa even in the midst of catastrophe, ganyan, He took care of our fears, and answered our prayers. Mm-mm. Praise the Lord. Yun po. Thank you. Thank you po, Lola Fe. Sa akin naman po, praise report po is, tapos na po yung isa ko sa mga summer class, so dalawa na lang po natitira. Prayer request na lang po is, matapos ko din po yung dalawang classes ko with high grades din po and malid po ako ni Lord sa tamang path katulad po ng correct environment ng trabaho and kung like how I'm gonna be doing my credentials po. Yun po. Thank you po. Ikaw po, PJ. Ay, si Tita Amy po pala nandito. Tita Amy, Tito Alvin, meron po kayong praise report and prayer request po. Praise report is uh, thanking God for good health, ganon. Kahit may konti pa rin sakit si Alvin sa likod niya, okay na rin, nabawasan na rin. So, uh, ang prayer request is continued protection from our Lord for our family and our church and our members to grow in the knowledge of God. Yun po. Thank you. Thank you din po. PJ, pwede na po bang magsimula po tayo sa, Go or ahead. kayo po, PJ? Ako, Prayer request and, praise report ko, unang-una, ah, hindi na ako nagtutungkod. Napakalaking bagay nun. So, opo. may pain pa rin sa knee pero lessen na. So, tapos bumaba na yung timbang ko and gusto ko maging sexy ulit.
Yun ang prayer request ko. Sana pumayat ako. Kasi Opo, opo. madami ako nararamdaman because of obesity. No? So, Mm. yun ang aking prayer request. So, praise report din. Ano pa? Prayer request si Job. Nagbabiyahe ngayon kasama yung dalawa niyang kaibigan. So, magte-trekking sila and hiking. So, sa Northern California. So, Mm. hopefully, Opo. safe sila at hindi sila mapahamak at makauwi sila na maayos. Yun lang, salamat. At saka siguro prayer request din si PQ, nagre-review siya every day. So, sana makapasa. Oo. Ah, yan, salamat. Yes, yes. Okay po. Thank you po, PJ. Thank you po sa lahat na nag-praise report and prayer request. Okay, magdasal po muna tayo bago po tayo magsimula sa ating devotion. Lord, thank you for tonight. Salamat po sa buhay namin, Lord, na pinagkaloob mo. Pinagdadasal po namin na mas mahubog mo po kami, Lord, sa heart, mind, and aming soul, Lord. Allow us to be able to follow your will, na marinig po namin ng iyong utos, and na maintindihan po namin ang salita na nanggagaling sa inyo, Lord. Allow us to be anointed by you, Lord, na bigyan niyo po kami ng karunungan, ng wisdom from you, Lord. And for us na mabalot po kami under your wings always, Lord. Allow us to continuously seek you as we dive into this devotion, Lord God, na ikaw lang yung manatili sa isipan at puso namin. In Jesus' name, amen. Amen. Okay po. So, ang ating devotion po for tonight is from Psalms 27 verse 14. Nakalagay po dito, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. So, habang nagde-devotion po ako nito, ito po yung mga naiisip ko po, yung pagkakaintindi ko po while I was praying for this and understanding it po. So, when I was reading line by line, tinatry ko po siyang in-analyze based on like how the Lord would speak to me. So, para sa akin po, sabi dun sa unang linya, wait on the Lord. So, it makes me think na kanya, lahat tayo may kanya-kanyang hinihintay. What are you waiting for? May hinihintay ba tayong kasagutan, resulta, change of circumstances? Are we waiting to end a certain hardship, waiting for a miracle, or naghihintay ba tayo for hope? And then, dun sa susunod na linya po, nandun po yung be of good courage. So, nung binabasa ko po to, narinig ko to, um, nakikita ko dito is for us to have hope and faith para magkaroon tayo ng lakas, to have that courage. Because we will really need the courage to face our fears and doubts, and we cannot do that without faith in God and hope na malalagpasan natin ito at merong gumagabay sa atin. And sa susunod naman na linya po nakalagay dito, and He shall strengthen your heart. So, yun nga po, with our faith and hope, si God po yung magbibigay ng strength na kinikilangan natin. Tapos nakita ko din po, napansin ko dito, sa unang linya sinabi, wait on the Lord. Tapos dun sa panghuling linya sabi, wait, I say, on the Lord. So, yung pag-ulit dito, it's like, kailangan seryosohin natin to. We can treat it as a warning in a good way na dapat hintayin natin si Lord. Huwag natin pangunahan si Lord. Na we shouldn't do anything without God and that we need to wait for the Lord's command to us or instructions. Ito po yung how I interpret it. Na
Yung sabi dun sa be of good courage and he shall strengthen your heart. So with our faith in God, He's able to fulfill and strengthen us in the toughest times and is able to make our burdens lighter as we allow the Lord to do His will. So, yun po na iniisip ko po ng while I was reading this and studying this, that, like kahit anong nasa puso natin or nasa damdamin natin, anything, and you feeling na napapanghinaan ka na ng loob, or feeling natin hindi na tayo makapaghintay pa or parang hindi na dadating, we need to be faithful sa timing ni Lord to be able to wait for His answer and na hindi tayo yung padalos-dalos. Kaya talagang tumatak po sa akin dito, nilagay ko din po yung inulit-ulit na wait on the Lord. Na dapat hindi tayo aborado or we do not rush, na dapat we do not try to handle the circumstance by ourselves. Let's not be reckless, do not act on our own accord, na dapat hindi natin pabayaan yung faith natin or iwan ang faith natin. And lalo na po, we should not lose our hope. Kung hindi, dapat we should stay until the Lord shows His plans. Because the Lord will give us a clear answer. So we shall wait for His time, wait for His will, wait for His instructions, wait for what He wants for us. Most important, di ba? Yun po yung kung ano yung kagustuhan ng Panginoon. And especially, waiting for His second coming. That we should be prepared as well. And then dun sa application po is, we can wait for the Lord's answer by continuing to serve Him with what He has given us, yung mga talento na biniyaya niya sa atin, kung ano man, the resources, maliit man or malaki, it is still from Him and everything belongs to Him. Another thing is, we can keep learning and practicing our faith during that waiting season na paghahantay natin sa kasagutan ng Panginoon. And na dapat lalo pa nating isik si God, especially in the silence, sa kaguluhan, in our darkest moments as well. We should continue to seek God whenever and wherever, san man tayo. Maliit na bagay o maliit na desisyon. We should continue to seek His guidance. And then, we can believe that the Lord will answer po. Kasi 'di ba sabi nga po, He is the truth, the way, and the life. So alam po natin na ang ating Panginoon is hindi nagsisinungaling. Jesus does not lie on His promises to us. And na mayroong dahilan, He has a reason, but of why things happen. But things just doesn't go how we expect it. Kung hindi, the Lord provides based on what we need and how He can mold us to prepare us. Ganun po. Yun po yung sa devotion ko po tonight. Actually, when I was looking into it po, nakita ko po is, it was, yun nga, written by David, King David, and scholars were thinking na it's probably during the times na hinahunt siya ni Saul. But other scholars also are thinking na baka ito yung time na binitray siya ng anak niya. Pero overall po, this scripture still relates until now because I know na there will be time na may mga tayo po, our faith can waver. Na pwede pa rin tayong mayanig. But we must hold firm to that faith sa ating Panginoon and to be able to wait for Him. At hindi tayo yung manguna sa Kanya. Allow Him to go first and wait for His answer.
Yun po. So, ang questions for discussion po is, napaka-short lang po. So, question for discussion po natin is, isa lang po ang pipiliin. So, unang katanungan, what does waiting for the Lord means to you and why? And if you are in a waiting season right now, what are you doing or planning to do while waiting for the Lord's answer? Pangatlo, how can you continue serving and seeking God even when you do not yet see the answer to your prayers? Napunta din po ako sa devotion na to kasi um tamang-tama po sa circumstance ko lalo na ngayon po. After being able to finish college, nandun na naman po ako dun sa uncertainty kung saan po ako mapupunta. And like kung anong career path po talaga yung ilalagay ako ni Lord. So nandun po ako sa number 2 na feeling ko po nandun ako sa waiting season. Pero I'm very hopeful po na God will deliver me sa mga pangyayari right now. Although minsan nakaka-discourage kasi yung iba sinasabi na mahirap nga daw talaga maghanap po ngayon ng trabaho kasi pahirapan yung tanggapan sometimes. It will really depend. And then, so in this waiting season, what I'm currently doing is, basta alam ko po is, I know that my God is faithful, so I shall remain faithful in serving Him, doing what He wants me to do, and being able not to give up sa promise that He held sa akin na He has plans for me and that is not to harm me. So I know that my God is faithful and that He will deliver me. And I know that He will be able to place me to where He want to plant me and kung saan niya po ako gusto mag-grow and how I'm gonna be useful for His kingdom and to glorify His name po. So whatever the circumstance po right now and kahit anong nararamdaman ko ngayon. Yun po yung take ko po dito. Thank you po. Um, okay po, mamimili na po ako ng tatawagin. Yes, Ate Faith, okay lang po ba? Ikaw na po ang mauna. Kung available po. Sige, habang hinihintay natin si Ate Faith, ako muna ang sasagot. No? Siguro sagutin ko Sige yung po. number 1 and 2. No? What does waiting for the Lord means to you and why? Para sa akin, ang ibig sabihin nito is yung fully accepting, no? Buong puso na tinatanggap mo na pag sinabi ng Panginoon, I say yes to your request and praising Him. And then I am saying no sa request mo and still praising Him and thanking Him kasi ibig sabihin, pag nag-no si Lord, mas maganda yon kasi may mas magandang kapalit, di ba? And Opo. yung pangatlo, yung sabi niya na, yes, but wait. Ayun ang pinakamahirap eh, di ba? Pero okay pa rin, praise the Lord. Kasi yes yun eh, hihintayin mo na lang, di ba? So, para sa akin, ang paghihintay, para sa akin, para hindi ka mainip, wag mong hintayin. Di ba? Mag-focus ka sa ibang bagay. Opo. Di ba? Humiling ka. Kasi minsan, di ba, yung mga bagay na hindi mo hinihintay, nagugulat ka pa. Di ba? Oh, andyan na. Di ba? Parang gano'n. Opo. Ba, pag sinabi sa'yo na, pagbilin nga po ng pansit, no, Mickey Bihon, o ilang minutes lulutuin, 15 minutes, di ba? Pag hinintay mo yung 15 minutes, parang 15 years yun. Di ba? Opo. Pero okay, 15 minutes, then kwentuhan kayo ng kaibigan nyo, habang hinihintay, tawa-tawa kayo, mag-TikTok muna kayo, whatsoever. And then magulat ka, ay, tapos na. Di ba? Parang ganun. So, para sa akin, wag tayong mag-focus sa kakahintay. Mag-focus tayo doon sa sagot sa number 2. If you are in the waiting season right now,
What are you doing / planning to do while waiting for the Lord's answer? O, sabi nga, di ba? May kasabihan na dapat para kang waiter. Di ba? Yung waiter daw, while waiting, they serve. So, mag-serve ka sa Mhm. Panginoon, di ba? So, para sa akin yun, Opo. magsilbi sa Panginoon, di ba? Habang, hindi lang dahil naghihintay ka o nagpapalipas ka ng oras, pero yun kasi yung calling Opo. mo, mag-serve ka. And kakaserve mo, gulat ka na lang, yung minsan, iniling mo, sobra-sobra pa yung binibigay sa'yo. Di ba? So, yun Opo. yung papasok yung Matthew 6:33 na, seek ye first, no, the kingdom of God. Mm. Yun lang. Thank you. Thank you po, PJ. Sabi po ni Ate Faith, sorry po umiyak si Caleb. Patulugin na po namin. Okay po. Si Tita Amy po. Tita Amy, pwede po ba kayong sumagot po sa question for discussion? Isa lang po, pipiliin. Okay. I think I would answer number 3. Yung how can you continue serving and seeking God even when you do not see the answer to your prayers? Well, ayun nga, siyempre lahat tayo merong mga prayers na hindi pa natin nakikita yung sagot. So, parang, yun sa family namin, meron kami ngayong mga concerns na hindi, yung gusto namin mangyari para sa mga anak namin, hindi na nangyayari. So, yun, gano'n na lang. So, dinadaan na lang namin sa prayer at saka hope sa Panginoon na someday, somehow, may gagawin siya sa lahat ng mga hinihiling namin sa Kanya. So, yun nga, continue growing sa Panginoon, mag-serve sa Panginoon. And yun nga, ang favorite verse ko kasi yung Romans 8:28. All things will work together for good for those who trust God and love God. So, yun na lang sa akin na at saka yung devotion ko kanina, yung Revelation 21, na despite sa mga heartaches mo dito sa earth, ito sa nangyayari sa mundo, sa mga kapaligiran, yung ang ganda-ganda ng makikita natin in the presence of God at the end. Yung hindi tayo dapat na mawala ng pag-asa kung Opo. hindi ganun ka-colorful ang buhay dito sa mundo. Pagdating doon yung parang new heaven and earth na it's all good and can see all good things and ang ganda-ganda ng mga gates of pearls and the roads made of gold, yung gano'n. Parang ang ganda ng future. Yung gano'n. Gano'n na lang yung inaasahan ko. Yung gano'n. Trust in God. Yan po. Thank you. Thank you po, Tita Amy. Si Lola Fe po. Lola Fe, meron po kayong Okay, isa lang po. I will answer question number 1. I would like to start by giving an illustration. Let's say that there's a farmer who has a neighbor, and he has a big persimmon tree that is bearing many fruit. And the neighbor, the teenager neighbor, love that kind of fruit. And seeing the fruit that hung from the branches, he expressed how much he likes that fruit. And the neighbor and this farmer said to him, "It's okay. The fruit will mature after a month.
and I will give you 2 baskets full of the fruit so that you will enjoy eating it. And so this teenager is so happy, to hear that from the farmer. And waiting for a month meant to him, or means to him, a time to be grateful to God, to be grateful to the farmer, and expecting happily and eagerly, that 2 baskets full of fruit. And that is what we call hope, expectancy of what we believe we will receive. And so that's the kind of spirit we have with the Lord. And as I have some things that I'm waiting for God's answer, I really have that kind of spirit, eager. I'm waiting with eagerness, and I'm so sure that God will grant the desire of my heart. Why? Because He is God who never fails in His love for His children. He always hears the prayer of those who really trust Him and draw close to Him day by day. And how do I maintain, or um say, I would like to say, maintain my trust and my strength, my patience in the Lord? I continue to read His Word in relation to what I am expecting. I meditate on His Word, and I pray because I believe in the power of prayer. Lately, Charit and I prayed together for a certain need that they have. Wonderfully, unexpectedly, God had answered our prayer. So that's how great and gracious our God is. So then I continue during the waiting period. I continue to give Him thanks and expectantly, really express my joy to Him, and thank thank Him for the patience that He gives me. That's it. Thank you so much, my dear Alison. Thank you po, Lola Faye. Salamat po. Okay. Feel free po na i-type na lang po yung takeaway po sa comment section. Thank you po. Okay, si Tita Daisy po, sabi po niya, good evening. Number 1, waiting for prayers to be answered is patience. When prayers are answered, it is victory, and praise Him continuously. God hears and never forsake His children. God is good all the time. Thank you po, Tita Daisy. Tingnan po muna natin yung mga pwede po mag-lead for prayer po. Okay. Sige, Alison, ako na ang mag-delete. Ay, okay po. Ano mo, unshare mo, tapos ako ang mag-share. Okay po. Thank you Ayan. po. Salamat. Okay, maraming salamat, Ate Allison. So, ayan, welcome po sa ating upper Zoom prayer gathering tuwing alas 8, no? Miyerkules. So, ngayon ay si Ate Allison, next week si Ate Faith, then Ate Janet, then Ate Jasmine, and so on and so forth. Baka gusto niyo pong dumagdag dito, no, sa mga prayer warriors, magsabi lang kayo at idadagdag namin yung inyong pangalan, no, para po mas maraming prayer warriors, mas maganda. Okay, tapos na tayo sa praise report and prayer request. Pero kung may gusto kayong idagdag, pwede niyo pong ihabol habang iniisa-isa natin. Thank you rin, Alison, for leading us sa ating uh, what do you call this? Ating devotion for tonight. Tayo po yung mananalangin, Sige. no? So, ang mauna po si Ate Alison being the facilitator, panalangin niya yung June and celebrants. June birthday anniversary celebrators. Tapos po, papanalangin natin yung Church of the Nazarene. Ako na po yun. And then ako na rin po dito sa healing
baka po meron po kayong gustong idagdag dito po sa complete healing. Ilalagay po natin yung pangalan. At ganun din sa mga various prayer requests. So, pakisabi lang po at ilalagay natin. Then ako na rin, Allison, yung sa, ano, sa mga connecting events. No? Ngayon, pag may nalimutan, pwede rin po kayong mag-popcorn prayer. Okay, so ako na rin ang magbe-benediction. Okay, magsimula na tayong manalangin. So, Ate Allison, take it away. Lord, salamat po sa gabing ito. Thank you po sa aming devotion. Now we're able to hear more about from your scripture, Lord. We praise you and we worship you, Lord God. And salamat, Lord, for being merciful and loving Father sa amin. And we pray, Lord God, na you know what's best and you know what we need most. So allow us, Lord God, to be fulfilled by you and to be well provided, Lord God, by you. Thank you, Lord Jesus. Lord, we pray for the birthday celebrants for this June. We pray for Ate Kay, Adeline, Tita Nancy, Evan, Tita Marisa. Praying for Elodie, Jeannie, Ismael, Nana Eva, and Pastor Bong. We also pray, Lord, for sa mga nag-celebrate ng kanilang mga anniversary. Pinag-pray po namin sila Tita LV, Pastor Bert, Tita Mai, Tito Vince, Tita Marisa, and Daddy Tony. We pray, Lord God, na mas palaguin niyo pa po ang kanilang pagmamahalan and to be strengthened by you, Lord God, as their third cord, Lord. Amen. Salamat, Allison. Panginoon, dinadalangin namin sa inyo ang Church of the Nazarene Campus dito po sa Los Angeles. Pagpalaan niyo po, Panginoon, ng Filipino, ang English, ang North and South Korean congregations at ang Spanish congregation. Dalangin po namin na kayo po palagi umawak ng kapayapaan. Keep us safe always. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, makapasok ang any person na may masamang balak sa simbahan o kanino man tao na nasa loob ng campus na yan. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming denomination, ang iba't ibang regions, Panginoon. Gayon din ang aming mga general superintendents. We pray, Lord God, kina Scott Daniels, Carla Sandberg, kay Filima Ochambo, kay David Busick, kay Gustavo Cracker, at kay Christian Sarmiento. Dalangin din namin, Panginoon, ng aming DS, si Pastor Mark Liman. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo po sila lahat ng wisdom sa patuloy po na pag-lead ng aming mga simbahan. Dalangin din namin ang buong LA District Advisory Board, ang LA Churches at ang LA Pastors. We also pray for our local church board, yung mga board members. Ako, si Pastor Bong, si Sir Gerdy, si Ate Elvie, si Kuya John, ganyan po kami mga pastor. Ako po si Pastor Bert, si Pastor Bong, si Pastor Rave, at si Pastor Cled. We pray, Lord God, na sa aming pangunguna sa simbahan, dalangin ko po na kayo po, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng karunungan. At nawa lahat lamang po ng gusto niyong mangyari ay yun po ang mangibabaw. Panginoon, hindi po yung aming mga personal na gusto. We pray also, Lord God, sa English congregation, kay Pastor Josue, Sister Bella Tigila, kay Pastor Michael Mata, kay Pastor Dan Bayer, at kay Pastor Pedro Torres. We also pray for the Spanish congregation, ang kanilang mga pastors na si Pastor Juan, Pastora Dina, si Pastora Pahato at Pastora Gladys Rosales. We also lift up to you ang South Korean pastors, sina Pastor Kai San Lee and Pastor Moon Yu Lee. We also pray for the North Korean pastors, Haesuk Lee, at patuloy niyo pong pagalingin si Pastor Jong Wan Lee, Panginoon. Kaya taas namin sa inyo ang MCB staff, si Sister Star at saka si Brother Curtis. Lagi niyo po silang ingatan, lalo na pag nasa campus po sila. We also pray, Lord God, sa New Covenant Academy na nag-rent, Panginoon, sa space sa LA.
Dalangin namin na ingatan niyo po yung mga bata, mga teachers, at maging pugad, Panginoon, ang karunungan yon at kabanalan para sa mga bata. Tinataas namin sa inyo ang mga Filipino Nazarene churches within the LA district na pinaungaran nila Pastor Adet, Pastor Sani, at Pastor Dondi. We remember Pastor Adet and her family sa pagpanaw, Panginoon, ng kanyang ina. Dalangin namin na patuloy niyo po siyang yakapin at sampu ng kanyang pamilya. Kayo po ang mag-comfort sa kanila, Panginoon. We lift up to you 165 churches in 165 countries or world areas. Tinataas namin, Panginoon, ng 30,747 churches na Nazarene churches at aming 2,724,000 and 6 members. Lahat po ito, Panginoon, dalangin namin na kayo po, Panginoon, na manguna sa mga buhay nito, sa mga ministeryo na to, sa mga simbahan na to, mula sa missions, discipleship, evangelism program, at upang makarami po, Panginoon, at padagdagan pa ang mga nakakilala sa inyo, Panginoon. Tinataas din namin sa inyo, Panginoon, complete healing po, Panginoon, para po kay Kuya Alvin sa kanyang back pain, kay Mai, sa kanyang ubo, sa kanyang sore throat, Panginoon, kay Nanay Suling, Panginoon, sa kanyang kidney, ganun din po si Tay Tony and Brother Dandan sa kanilang kidney, Panginoon. We pray, Lord God, na kayo po, Panginoon, ang mag-ingat. Dalangin din namin, Panginoon, si Brother George, si Sister Gloria, Melania, na sana po nakalabas na po ng ospital. Ganun din po si Ate Malin, Ate Rachel, Rica Alejandro, Sister Ava, yung lump niya, Panginoon, tanggalin niya, Panginoon, si Sister Susan, ganun din si Brother Patrick Noel na makalakad po sila at tatasin na, Panginoon, na tanggalin niyo po yung rashes, Panginoon, ni Caleb. In Jesus' name, sila po ay magaling na. Dinideclare po namin to bilang isang simbahan. Dalangin namin, Panginoon, sa inyo, si Dave, yung transition niya sa Pilipinas, bigyan niyo po siya ng wisdom, Panginoon, kung nanggagaling po sa inyo na siya ay at ang kanyang pamilya ay lumipat. Dalangin po namin na kayo po ang manguna, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng wisdom na pangunahan niyo po sila bilang pamilya, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga biktima sa Mindanao, sa earthquake, Panginoon, yung mga namatayan, i-comfort niyo, Panginoon, yung mga kamag-anak na naiwan. Mag-provide po kayo, Panginoon, ng provision sa kanila, mga finances, Panginoon. Ganun din, Panginoon, yung mga na-trauma, dalangin namin na kayo po mag-comfort sa kanila. At nawa, Panginoon, na wala pong masaktan sa mga aftershocks at maging masettle na, Panginoon, at bumalik sa normal ang lahat, lalo na sa General Santos, Panginoon, at sa ibang dako pa, Panginoon, ng Southern Philippines. Tinataas sa amin sa inyo, Panginoon, si PQ na nag-review para sa bar exam. Kaya na, Panginoon, ang humawak sa kanya. Maalala niya na po, Panginoon, na kanyang nire-review at makapasa po siya, Panginoon, sa kanya pong exams. We pray, Lord God, patuloy na conflict sa Middle East na tumigil at baba na yung gas prices, Panginoon, at maging safer yung mundo, Panginoon, at mawala, Panginoon, yung kaguluhan, Panginoon, at mawala po yung economic crisis sa buong mundo. Ngata sa amin, Panginoon, sa inyo, ang Hollywood Housing Managers, mga tenants, Panginoon, na wala pong untoward incidents sa mangyayari sa parang araw-araw na hindi po nila kayang asikasuhin at gawin. We pray, Lord God, na kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng wisdom sa kanila din, Panginoon, at proteksyonan niyo po sila. Ganun din po, good health sa lahat ng membro namin, mga uma-attend, mga nagbabasketball, safety, Panginoon, sa mga nagda-drive, sa araw-araw, mga duties, Panginoon, na night shift. Kayo po, Panginoon, na mag-ingat sa kanila at lagi niyo po silang padala ng mga anghel ninyo para po sila pangalagaan. We pray, Lord God, traveling mercy, Panginoon, kina Pastor Ray na pabalik mula sa New Zealand, ganun din ang mga dangawin. We pray, Lord God, for Job at yung mga kaibigan niya na nasa Northern California. We pray, Lord God, for safety at makabalik at makauwi po sila ng maayos. Tinataas namin sa inyo, Panginoon, yung mga connecting events, evangelism, discipleship programs, projects, mission trip, church planting. We pray, Lord God, na yung aming darating na LA District Assembly na gaganapin sa Pismo Beach na kayo po, Panginoon, ang
magpala dito, maging maayos, at maging matagumpay, Panginoon. We pray, Lord God, sa celebration of Father's Day. Kayo po, Panginoon, ang magbigay pugay, manguna, Panginoon, at parangalan ng simbahan yung mga tatay, Panginoon. At dalangin namin na patuloy niyong baguhin lahat ng puso ng tatay, Panginoon, sa buong mundo, na unahin niya po, Panginoon, ang aming simbahan. Tinataas din namin, Panginoon, yung celebration, connecting events sa 4th of July, yung Alab Young Adults Retreat, Sinag Kids BBS, Alab Discipleship Night, Irog Podcast, Dakila Discipleship Night, Busilak Discipleship Night, yung anniversary, Panginoon, Dakila Men's Retreat, and Busilak Ladies Retreat. Ganun din, Panginoon, tinataas sa amin ngayon pala, pinapanalangin na namin yung Spring Family Camp next year at ang 31st General Assembly and Conventions. Lahat ng Panginoon ay tinataas namin sa inyo at kayo po, Panginoon, ang manguna naway lahat ng gagawin namin ay naayon sa plano nyo at gusto nyo, Panginoon. Wala pong masayang, Panginoon, na sandali, wala pong masayang na effort, pera, or anything. Pagkus, Panginoon, nakafocus lahat sa kalooban ninyo, Panginoon. Kung meron po kayong nais sa dalangin, binubuksan po natin ang ah, pagkakataon para po sa inyo. Lord, I would like to lift up to you, Lord, yung final stage ng pagbebenta ng bahay ng mga biyanang ko sa Batangas, Lord. Nandun na po sa final stage pero kumpleto na po kami, Lord, ng dokumento. Paulit-ulit, pabalik-balik na po ako sa pagpapaprocess ng apostle dito. Kumpleto ang dokumento pero pinaiikot-ikot po kami, Lord, sa Registry of Deeds. Lahat ng documents na sinabmit namin, hinihingi uli, nasa kanila na. Nararamdaman po ng mga pamangkin ko parang naghihintay po sila ng lagay. Ayaw po namin isipin pero yun po ang nararamdaman namin. Kumpleto kami dokumento pero ayaw pa po nilang apruban. Kaya kayo na po, Lord, ang bahala. Kayo na po, Lord, ang kumilos. Kayo na po, Lord, ang manguna. Kayo na rin po, Lord, ang mag-process ng mga dokumentong natitira, Lord. Nasa final stage na po kami ng payment pero iniipit pa rin po kami. Thank you po, Lord, and we know, Lord, na sasagutin niyo po at tutulungan niyo po kami, Lord, na maayos po ito. In Jesus' name. I also lift up to you, Lord, si Grace, na siya po ang pupunta sa register. Bigyan niyo po siya, Lord, ng wisdom para ipagtanggol o ayusin po kung ano po ang dapat ayusin at bigyan niyo po siya ng wisdom para matugunan ko ano po yung talagang hinihingi nila na wala na po kaming alam na kulang pero piniikot-ikot po kami. Thank you po, Lord, at naniwala po kami na babantayan niyo po siya at tutulungan niyo po siya, Lord, in Jesus' name. Amen. Ako muna po. Lord God, I pray, Panginoon, for my sister-in-law, si Linda Echage, doon po sa Palawan, Panginoon, nagkaroon po siya ng sepsis. So I pray, Panginoon, na complete healing po para sa kanya, Lord God. Palakasin mo ang katawan niya, Panginoon, na makatrabaho na ulit siya. At salamat po, Panginoon, sa nalampasan niya, Panginoon, yung hospital confinement at ngayon ay tinatapos na lang po yung mga antibiotics. Thank you, Lord God. At I pray din po, Panginoon, for complete healing and deliverance po for Rachel Canlapan, Panginoon. Thank you, Lord God, na nagsisimba na sila, Panginoon, ngayon after long years, Panginoon, na hindi sila nagsisimba. Thank you, Lord God, sa lahat po ng mga sagot mo sa mga prayers nila, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.
Salamat, Panginoon, sa gabing mapagpala. Dalangin namin, Panginoon, ang lahat ng mga nandito at wala, Panginoon. Pagpalain niyo po sila. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Alright, magandang gabi po sa inyo lahat. Buksan niyo na po ang mga bintana ninyo at tayo po ay magpipicture-picture na. Ayan. Okay. Ayan. Okay. At the count of 3, 1, 2, 3, and smile. Okay, good evening po. Maraming salamat. We'll see you on Thank uh, you. Good evening. Good night. good night po. We'll see you on Sunday. Salamat. Thank Good you. night. Bye.